Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit nang naririnig ang pangalang Bong Revilla Jr. sa iba't ibang balita, pelikula at usaping pampubliko. Isa siyang kilalang action star, isang politiko at isang taong madalas iugnay sa malaking yaman. Hindi na ito bago sa pandinig ng mga Pilipino, lalo na sa mga lumaki noong dekada 80 at 90. Pero sa likod ng kasikatan at ng matagal na presensya niya sa mata ng publiko, may tanong na hindi basta nawawala. Paano nga ba nabuo ang lawak ng yaman na iniuugnay sa kanya hanggang ngayon? At sapat nga ba ang mga nakikitang pinagkukunan nito para ipaliwanag ang lahat? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring ay comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Isa sa mga detalyeng matagal nang pinag-uusapan ay ang tungkol sa malaking halaga ng pera na umano'y dinala mismo sa kanyang bahay sa Cavite. Hindi ito ordinaryong kwento lang dahil bihira ang ganitong eksena kung iisipin. Para sa maraming tao, dito nagsisimulang pumasok ang pagdududa at curiosity. Kaya para mas maintindihan ang buong larawan, kailangan balikan ang simula ng kwento ni Bong Revilla Jr. Ipinanganak siya noong 1966 at lumaki sa Imus, Cavite. Bata pa lang siya, malinaw na may direksyon na ang kanyang buhay dahil kabilang siya sa isang pamilyang may malakas na pangalan sa pelikula at politika. Ang kanyang ama ay isang kilalang aktor at politiko, kaya maaga niyang nasilayan ang dalawang mundong ito. Sa murang edad na 7 taon, nakasama na siya sa isang pelikula. Hindi ito basta exposure lang dahil dito niya unang natutunan ang takbo ng industriya. Sa usapin ng pag-aaral, nagtapos siya ng elementarya sa Imus at nag-high school sa Estados Unidos. Bagamat hindi siya nagtapos ng kolehiyo, kumuha siya ng mga kursong may kinalaman sa pamahalaan at batas. Ang mga kursong ito ay mahalaga dahil nagbigay ito ng kaalaman na magagamit niya sa pamamahala at sa pagpasok sa politika pagdating ng panahon. Hindi man ito madalas nabibigyang pansin, malinaw naman na may naging papel ito sa direksyon ng kanyang karera. Mas lalong sumikat si Bong Revilla nang tuluyan siyang pumasok sa mundo ng pelikula bilang action star. Noong dekada 80 at 90, sunod-sunod ang mga pelikula niyang tinangkilik ng masa. Kilala siya sa mga papel na matapang at palaban, kaya mabilis siyang naging paborito ng maraming manonood. Ang serye ng pelikulang Agimat ay lalong nagpatibay sa kanyang imahe bilang bayani sa pelikula. Sa panahong iyon, malaki ang kita niya sa bawat pelikula, lalo na kung box office hit. Hindi lang pelikula ang naging source ng kita niya, lumabas din siya sa telebisyon sa mga serye at sitcom na mataas ang ratings. May mga ulat na sa isang proyekto pa lang sa TV, milyon na ang kanyang kinita. Kung pagsasamahin ang dami ng pelikula at mga palabas na kanyang nagawa, malinaw na malaki ang naipon niyang pera mula sa showbiz. Bukod sa pag-arte, ay pumasok din siya sa negosyo. Meron silang sariling film production company na gumagawa ng pelikula at palabas. May mga kumpanya rin siya na may kinalaman sa agrikultura at real estate, pati sa development ng mga lupa at gusali. Ang mga negosyong ito ay nagsilbing tuloy-tuloy na pinagkukunan niya ng kita at nagpalawak pa ng kanyang pinansyal na kakayahan. Kung titingnan naman ang personal na pamumuhay ni Bong Revilla Jr., dito lalong makikita kung gaano kalawak ang kanyang kakayahang pinansyal. Isa siya sa mga politikong hayagang naiuugnay sa mamahaling pamumuhay, lalo na pagdating sa mga sasakyan. May koleksyon siya ng mga luxury SUV at high-end na kotse na madalas makita sa kanyang mga campaign sortie at personal na lakad. Hindi lang ito pang display dahil ginagamit din niya ang ilan sa mga sasakyang ito sa kanyang negosyo at mga opisyal na gawain. Para sa marami, ang ganitong klase ng koleksyon ay malinaw na simbolo ng yaman na hindi basta-basta naaabot ng karaniwang Pilipino. Bukod sa mga sasakyan, mas kapansin-pansin din ang lawak ng kanyang mga ari-arian. May mga ulat tungkol sa isang malaking bahay sa Ayala, Alabang na kabilang sa mga pinaka-eksklusibong lugar sa bansa. Meron din siyang malawak na residential compound sa Imus, Cavite na nagsisilbing sentro ng kanyang pamilya at mga gawain. Sa labas ng lungsod,
May mga farm property rin siya na kilala bilang Aglimat Ranch, pati iba pang lupa at commercial spaces sa Metro Manila at Cavite. May lumalabas ding impormasyon tungkol sa mga ari-arian sa Estados Unidos na nakapangalan sa kanyang pamilya o sa mga kumpanyang konektado sa kanila. Ang ganitong lawak ng pagmamay-ari ay lalo pang nagpapalakas sa tanong ng publiko tungkol sa pinanggagalingan ng lahat ng ito. Sa larangan ng politika, matagal nang bahagi si Bong Revilla ng gobyerno. Noong 2004, pumasok siya sa Senado at nanungkulan hanggang 2016 bago muling bumalik noong 2019. Bago pa iyon, nagsilbi rin siya sa lokal na pamahalaan ng Cavite sa iba't ibang posisyon. Sa Senado, nakilahok rin siya sa mga proyekto na may kinalaman sa infrastruktura, paghahanda sa sakuna at iba pang programang pangserbisyo publiko. Dahil dito, lumawak ang kanyang impluensya, lalo na sa kanyang probinsya, kung saan marami siyang taga-suporta. Ngunit hindi rin naging diretsong kwento ang kanyang buhay sa politika dahil dumaan muna siya sa isang mabigat na yugto nang makulong siya noong 2014 kaugnay ng mga kasong plunder at graft. Matapos ang paglabas ng warrant of arrest, kusang loob siyang sumuko at dinala sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Mahigit 4 na taon siyang nanatili roon habang dinidinig ang kanyang mga kaso. Noong 2018, siya ay napawalang sala sa kasong plunder at kalaunan ay ibinasura rin ang natitirang mga kaso laban sa kanya. Ang pananatili niya sa loob ng kulungan ay naging sentro rin ng maraming balita. Hindi siya inilagay sa karaniwang selda tulad ng inaasahan ng ilan. Sa halip, nanatili siya sa isang selda na may sapat na espasyo, may sariling higaan, maliit na kusina at banyo. Bagamat walang air conditioning, pinayagan pa rin silang gumamit ng electric fan. Katabi niya ang selda ng isa pang dating senador at madalas silang magkasama sa pagkain at ehersisyo. Sa loob ng kulungan, naging bahagi ng kanyang araw-araw na gawain ang pagbabasa ng Biblia, pagsali sa mga dasal at pag-ehersisyo upang mapanatili ang kanyang kalusugan. May mga pagkakataon din na dinala siya sa ospital dahil sa mataas na blood pressure at matinding sakit ng ulo. Nagreklamo rin siya noon tungkol sa kondisyon ng kulungan, kabilang ang presensya ng mga daga at ipis. Sa kabila ng lahat ng ito, pinayagan pa rin siyang dalawin ng kanyang pamilya at ilang kaibigan sa itinakdang oras. Habang nakakulong si Bong Revilla Jr., may isang pangyayari noong 2018 na lalong nagpainit sa usapan tungkol sa kanyang sitwasyon. Sa ika-4 na taon ng kanyang pagkakakulong, nagpost siya ng selfie sa Facebook. Para sa ilan, simple lang itong post na may mensahe ng kanyang pananampalataya at pasasalamat. Pero para sa marami, dito nagsimulang magtanong ang publiko kung paano siya nakakapag-post online gayong bawal ang cellphone sa loob ng kulungan. Hindi nagtagal, nagsagawa sila ng inspeksyon at nakumpiska ang isang cellphone sa kanyang selda. Dahil dito, muling bumalik ang issue ng umano'y special treatment. Hindi raw siya inilagay sa karaniwang kulungan, kundi sa isang pasilidad na mas kontrolado at mas maayos ang kondisyon. May mga ulat din noon na pinayagan siyang lumabas para sa medical check-up dahil sa kanyang kalusugan. Nadagdagan pa ito ng balitang may mga bisita siyang galing sa showbiz. Dahil dito, pinuna ang pamunuan ng kulungan at tinanong kung patas ba ang trato sa kanya kumpara sa ibang bilanggo. Mariin namang itinanggi ni Revilla ang mga aligasyon. Ayon sa kanya, hindi madali ang naging buhay niya sa loob. Ikinuwento niya ang init ng selda at ang presensya ng mga daga at insekto. Para sa kanya, hindi raw ito pribilehiyo kundi bahagi ng parusang kanyang hinarap habang dinidinig ang mga kaso laban sa kanya. Sa kabila ng paliwanag na ito, nanatiling hati pa rin ang opinyon ng publiko. Pagdating ng mga sumunod na taon, muling napunta sa usapan ang kanyang yaman. Sa pinakahuling deklarasyon noong 2025, lumabas na umaabot sa daan-daang milyong piso ang kanyang net worth. Kabilang dito ang mga ari-arian, sasakyan, ipon sa bangko at bahagi sa negosyo ng kanyang pamilya. Ayon kay Revilla, ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay nagmula sa kanyang mahabang karera sa showbiz at sa mga negosyong matagal na nilang pinatatakbo. Ngunit may mga ulat na muling nagpaangat ng kilay ng publiko.
Ayon sa datos na lumabas mula sa Anti-Money Laundering Council, may mga taon raw na hindi tugma ang kanyang idineklarang yaman sa aktwal na galaw ng pera sa mga bank account na inuugnay sa kanyang pamilya. Lumitaw ang impormasyon tungkol sa malalaking transaksyon na hindi umano lumabas sa kanyang mga opisyal na deklarasyon. Dahil dito, muling nabuhay ang usapin ng transparency at pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Noong 2025, lumitaw pa ang bagong alegasyon kaugnay ng mga flood control project. May testimonya na nagsasabing may malalaking halagang pera ang umano'y naihatid sa kanyang bahay sa Cavite bago ang halalan, kasama sa mga kinuwestiyon ang kanyang mga ari-arian at bahagi sa negosyo ng pamilya. Itinanggi ni Revilla ang lahat ng ito at iginiit na siya ay target lamang ng paninira sa politika. Sa kabila ng kanyang depensa, patuloy pa rin ang pagsusuri ng publiko at ng mga autoridad. Hanggang ngayon, ang pangalan ni Bong Revilla Jr. ay nananatiling simbolo ng tagumpay sa showbiz, impluwensya sa politika, at mga kontrobersyang mahirap ihiwalay sa usapin ng yaman at pananagutan. Ang kanyang kwento ay patuloy na binabantayan dahil dito nasusukat kung paano hinuhusgahan ang kapangyarihan at kayamanan sa mata ng Pilipino. Sa ganitong mga kwento, ikaw ba, bilang isang karaniwang Pilipino, paano mo tinitingnan ang yaman ng mga taong nasa kapangyarihan at hanggang saan para sa iyo ang malinaw at tapat na pananagutan? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.